Ba't ka umiiyak? Pinagbuhatan kasi ako ng kamay ng stepfather ko. Halika, Rizel. Pumasok ka muna. Sandali lang, Rizel. Ikukuha kita ng tubig. O, Rizel. Inom ka muna ng tubig. Salamat, Mercedes. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka pinagbuhatan ng kami ng stepfather mo? Lagi talagang ganun yun. Lalo na pag natatalo sa sugal. Eh bakit pumapayag ang nanay mo? Nasaktan ka nun. Takot din kasi si nanay. Kaya wala siyang magawa. Buti na nga lang nakatakbo ako kanina. Dapat sinusumbong na yan sa barangay para mabigyan ng leksyon yung asawa ng nanay mo. Paano na lang yan kung saktan niya pa yung iba mong kapatid? Ewan ko ba kay nanay? Sinabi ko na yan sa kanya. Pero takot din siya na baka iwan siya ni Tito Franz. Gusto mo ba tulungan kita? Sabihin natin kay Papa pag uwi niya. Meron siyang kaibigan na polis. Baka maulit pa yung pananakit niya sa'yo kung hindi natin siya isusumbong. Salamat, Mercedes. Pero iniisip ko si nanay. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi niya kayang mawala ang stepfather ko. Ganun ba? Eh anong balak mo? Saan ka titira? May iba pa ba kayong kamag-anak dito? Mercedes, pwede bang dito muna ako sa inyo? Pero huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal. Ayos lang naman sa akin. Pero pwedeng sabihin ko muna kay Papa mamayang pag-uwi niya. Oo naman. Ayoko naman na mag-away kayo ng papa mo dahil lang sa pagtira ko dito. Mabait naman si Papa. Sigurado, papayag yun. Rizel, sandali lang ah. Hello po, tita. Ganun po ba? Sige po, pupunta po ako ngayon dyan sa bahay ninyo. Rizel, pwede bang iwan mo na kita saglit dito? Bakit? Saan ka pupunta? Pupunta lang ako saglit sa bahay ng tita ko. Malayo ba yun? Hindi naman. Diyan lang yun sa kabilang kanto. Tsaka, mabilis lang ako. Sige. Pero pwede mo ba akong pahiramin ng damit para makapagpalit ako? Sige, teka lang. Ikukuha kita sa kwarto. Salamat, Mercedes. Eto, Rizel, hindi ko lang alam kung kasya sa'yo. Hayaan mo na, Mercedes. Salamat dito ah. Sige, Rizel, alis na ako. Ikaw munang bahala dito, ha? Sige. Asan kaya si Mercedes? At sino kaya itong babae na nakahiga dito sa sopa namin? Kayo po bang papa ni Mercedes? Oo, ako nga. Nako, pasensya na po. Hindi ko na po kasi napigilan ang antok ko. Kaya umidlip muna ako dito sa sofa habang inaantay si Mercedes. Kaibigan ka ba ng anak ko? Opo, kaibigan po ako ni Mercedes. Alam mo ba kung saan pumunta yung anak ko? Ay opo, sa bahay po ng tita niya. Opa, andyan ka na pala. Kanina ka pa? Hindi anak, kadarating ko lang. Mayroon ka palang bisita. Ayo po, si Rizel po, kaibigan ko. Hindi ko na po na-text sa inyo kasi po biglaan din po yung dating niya. Ah, ganun ba?
Pa, sandali lang po. Kukuha lang po ako ng merienda natin. Matagal na ba kayong magkaibigan ni Mercedes? Kasi ngayon lang kita nakita na pumunta dito sa bahay. Opo, magkaklase po kami ng elementary. Pero madalang na lang po kami mag-usap kasi iba na po yung mga kaibigan niya. Ah, ganun ba? Pa, pwedeng dito muna po si Rizal sa atin. Wala po kasi siyang pupuntahan. May problema po kasi siya sa bahay nila. Oo naman. Wala namang problema sa akin. Ang bait talaga ng papa ko. O ayan Rizal, pumayag si papa. Salamat po, Tito. Salamat din, Mercedes. Magsama na lang tayo dun sa kwarto ko. Dahil dalawa lang yung kwarto dito sa bahay. Ayos lang, Mercedes. Kahit nga dito na lang ako sa sala. Okay lang sa akin. Hindi no, dun ka na lang sa kwarto ko. Sige, Mercedes. Salamat. Magmerienda muna tayo. Nagugutom na ako. Oh, gising ka na pala, Rachel. Pumunta sa bahay saglit si Mercedes. May bibilhin lang daw. Ah, ganun po ba, Tito? Mag-almusal ka na rin dito. Sabayan mo na ako. Sige lang po, Tito. Salamat po. Nakapagluto na ako. Kuha ka na lang doon sa kusina. Ah, wag na po, Tito. Hindi po talaga ako kumakain sa umaga. Bakit naman? Importante ang almusal. Hindi ka makakakilos pag gutom ka. Nasanay na po kasi ako sa bahay dahil wala naman po kami laging pagkain. Kaya hindi na lang po ako lagi nag-aalmusal. Ah, ganun ba? Bakit wala bang hanap buhay ang magulang mo? Wala pong trabaho si nanay. Yung stepfather ko naman po, nagtatrabaho lang sa construction. Kaya naiinggit po ako kay Mercedes. Kasi kahit mag-isa niyo pong nagtataguyod sa kanya, nabibigay niyo po lahat ng pangangailangan niya. Ayaw ko lang kasi maranasan ni Mercedes. Ang hirap ng buhay na naranasan ko noon. Kaya ginagawa ko ang lahat, mabigyan ko lang siya ng magandang buhay. Matagal na po bang wala ang mama ni Mercedes? Oo, maglilimang taon na rin mula nung kinuha siya sa amin. Eh bakit po hindi po kayo nag-asawa ulit? Wala na akong panahon sa ganyan. Tutok na ako sa trabaho at kay Mercedes. Ang swerte po ni Mercedes dahil kayo po ang naging papa niya. Rizal, asan si papa? Ah, umalis na siya. Meron daw siyang kailangang asikasuhin sa opisina. Ah, ganun ba? Teka, nag-almusal ka na ba? Hindi pa. Mamayang tanghali na lang ako kakain. Ha? Bakit mamaya pa? May pagkain naman doon sa kusina ah. Ayos lang, Mercedes. Nahihiya rin kasi ako sa inyo ng papa mo. Huwag mo nang isipin yan, Rizal. Baka mamaya magkasakit ka niyan dahil wala sa oras yung pagkain mo. Maraming salamat, Mercedes. Kahit hindi tayo masyado nag-uusap, kaibigan pa rin ang turing mo sa akin. Oo naman, huwag ka na mag-alala dyan. Tara na sa kusina, sabay na tayo kumain. Ano ginagawa mo sa kwarto ni Papa? Ah, naglinis lang ako ng kwarto ng papa mo. Masyado na kasing makalat. Ah, ganun ba? Buti bukas yung kwarto ni Papa. Lagi niya kasi yan iniiwan na nakasara pag pumapasok siya sa trabaho. Oo, iniwan niya na nakabukas. Kasi sabi ko, lilinisin ko ang kwarto niya. Naglinis na rin pala ako sa kwarto mo. Masyado na rin kasing makalat. Ah, salamat. Nakakahiya naman sa'yo. Wala na kasi akong oras para maglinis. Ano ka ba? Ayos lang yon. Yun na nga lang ang pambawi ko sa pagpapatira niya sa akin dito. Sige, Rizal. Magpahinga ka muna. Mercedes, Bakit pa? nakita mo ba yung relo at kwintas ko? Anong relo po? Yung gold na relo at yung kwintas na regalo sa akin ng mama mo, kahapon ko lang yun sinuot. Hindi ko po nakita pa. Hinanap niyo bang maigi dun sa kwarto niyo? Oo anak, pakitulungan mo nga ako ulit tignan sa kwarto ko. Sige po, Tay. Rizal! Bakit, Mercedes? Rizal, nakita mo ba yung kwintas at relo ni Papa? Kasi di ba ikaw lang yung naglinis kahapon ng kwarto niya? Wala akong nakitang relo at kwintas.
Naglinis lang po ako ng kwarto niyo kahapon. O sige na anak, magpatulong ka na lang kay Rysel na hanapin yung kwintas sa relo ko. Papasok na ako, baka malit pa ako. Sige po, Tay. Ingat po kayo. Sige, salamat. Sigurado ka ba na wala kang nakitang kwintas at relo nung naglinis ka kahapon? Oo, sigurado ako, Mercedes. Saan naman kaya mapupunta yon? Eh, ikaw lang naman pumasok sa kwarto ni Papa. Mercedes, galit ka ba sa akin? Pansin ko kasi, simula nung isang araw, hindi mo na ako kinikibo. Babalik na pala ako sa amin. Pasensya na sa nagawa kong abala sa inyo ng papa mo. Buti naman at naisipan mo pang umuwi sa inyo. Oo, iniisip ko kasi ang mga kapatid ko. Baka sila naman ang sinasaktan ni Tito. Aalis ka na kasi meron ka nang nanakaw sa amin. May sinasabi ka ba, Mercedes? Wala. Ang sabi ko, pakisarado na lang yung pinto paglabas mo. Salamat pala sa pagpapatuloy niyo sa akin. Napakabuti niyo sa akin ng papa mo. Nagpapasalamat ka kasi mahal mo maibebenta ang ninakaw mo. Maraming salamat ulit, Mercedes. Pasabi na lang din sa papa mo, maraming salamat din. O anak, nagmerienda na ba kayo ni Rysel? Pa, wala na po si Rizal dito. Umuwi na po sa kanila. Ah, ganun ba? Nakakaawa din yung batang yun. Sayang at di ko siya naabutan para nakapagbigay din sana ako ng kahit kunting tulong. Ba't ka pa magbibigay pa? Eh, mahal niya naman maibebenta yung kwintas at relo na ninakaw niya. Anong relo at kwintas, anak? Eh, di ba sabi niyo nawawala yung kwintas at relo niyo? Tsaka siya lang naman yung pumapasok sa kwarto niyo. Kaya sigurado ako, siya yung kumuha nun. Ah, yun ba? Hindi anak, nagkakamali ka. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na nandun sa sasakyan yung relo at kwintas. Doon ko pala nailagay. Bakit mo naman iniisip na kinuha ng kaibigan mo yung relo at kwintas ko? Eh, siya lang naman yung pumasok sa kwarto mo para maglinis. Tapos, nawala pa yung relo mo. Eh, di inisip ko na siya yung kumuha. Alam mo anak, kung pagnanakaw ang intensyon niya, dapat nung una pa lang. Magkasama nga kayo natutulog sa kwarto mo. Nakakalat lang yung pera at alahas mo. Pero may nawala ba? Di ba? Wala. Oo pa. Kaya siguro naisipan niya nang umuwi sa kanila. Kasi simula nangyari yon, hindi ko na siya pinansin. Anak, puntahan mo na lang sa kanila para magkausap kayo. Oo, Tay. Pupuntahan ko po siya bukas sa bahay nila. Rizal! Anong nangyari sa'yo? Si Tito Franz kasi, natalo na naman ng sugal, kaya lumabas na lang ako para hindi niya ako pag-initan. Ganun ba? Gusto mo bang bumalik na lang sa amin? Ayos lang ako, Mercedes. Bakit ka pala nandito? Gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo. Dahil alam ko, kaya ka umalis sa bahay dahil malamig na yung pakikitungo ko sa'yo. Naiintindihan naman kita, Mercedes. Kahit hindi mo sabihin sa akin, ramdam ko na ako ang iniisip mo na kumuha sa nawawalang relo ng papa mo. Kaya nga mas pinili ko na lang na umalis sa inyo para wala ng gulo. Patawarin mo ako, Rizal. Hindi sana kita pinag-isipan ng hindi maganda. Huwag mo nang isipin yon. Wala lang sa akin yon. Dahil naging mabuti kayo sa akin ng papa mo.